Grabe! Ano ito? Isang nakakagulat na balita ang nangyari sa parteng baluarte ng mga Marcos, ang Isabela, dahil ang isang tulay na Tatak Duterte daw ay gumuho at bumagsak. Pero ang nakakagulat nito, bakit kaya gumuho ang tulay na ito kung ito ay ginawa sa panahon ng dating Pangulong Duterte? Ngunit ating tignan naman ang Tatak Pangulong Bongbong Marcos na gumawa rin siya ng longest bridge sa Mindanao. Pero hanggang ngayon ay matibay pa rin ito. Ano kaya ang nangyari? Halika, atin itong pag-usapan. Tatak Duterte Bridge sa Isabela bumagsak. Pero Magsak ang Santa Maria Cabagan Bridge na kumukonekta sa bayan ng Santa Maria at Cabagan sa Isabela kagabi. Nadamay sa insidente ang 4 na dumaraang sasakyan, kabilang isang dump truck, 2 SUV at isang motorsiklo. Agad namang nasagip sa pagbagsak ang 6 na individual. Iniimbestigahan na ang dahilan ng pagbagsak ng tulay. Pero isa sa tinitingnang dahilan ay ang pagdaan ng dump truck na may kargang mga bato. Napagalaman din na ilang taon na mula nang matapos ang konstruksyon ng nasabing tulay, subalit hindi ito ipinagamit dahil sa umano'y maling disenyo, kaya kailangan itong i-retrofit. Pinondohan noon ang nabanggit na tulay ng 600 million pesos para matapos at dinagdagan pa ito ng mahigit sa 200 million pesos na pondo para ma-retrofit. Ang nag-design pa niya, mga Japanese. Kaya nga iconic yan eh. Tapos ganun pa nangyari, napakasakit naman. Na, yan ang mahirap eh. Makatipid ka sa gamit, sa design, sa ano, pero pag hindi akma talaga, kailangan talaga, yan mo talagang todo-todo lahat. Hindi pwedeng mag-ano. Pero ni-retrofit eh, doon ako nagtataka eh. Gumastos pa ng pera dyan para i-retrofit eh. Tapos ginarantihan pa yan ng sinabi na, o sige, pag na-retrofit yan, okay na. Ganito na. Kasi ayaw ko nga pabuksan nung una yan. Dahil nga sinabi, delikado at gumalaw. Buti na lang walang namatay. Pinangunahan ngayong araw ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang inaugurasyon ng 7.8 billion peso Panguil Bay Bridge sa Mindanao. Itinuturing ito na longest sea crossing bridge sa Mindanao at dahil sa proyekto, mas mapabibilis ang biyahe mula sa Osamis o Tangub, Misamis Occidental papuntang Tubod, Lanao del Norte sa 7 minuto na lamang mula sa mahigit 2 oras. Inaasahan na dahil sa Panguil Bridge, mas magiging maayos ang transport system na nagdudugtong sa mga coastal areas ng rehiyon at magdudulot ng 24/7 na mobility sa tao, produkto at serbisyo. nakikita mo ba ang malaking pagkakaiba? Noong 2015, panahon ni dating Pangulong Noynoy Aquino, kasama na sa plano ang paggawa ng Santa Maria Bridge sa Isabela. Isang proyekto na dapat ay nakapagsimula na pero hindi ito natuloy. Bakit? Dahil napalitan ng bagong administrasyon. Dumating ang 2017, si Pangulong Rodrigo Duterte na ang nasa Malacanang. Sa ilalim ng kanyang administrasyon, muling isinama ang Santa Maria Bridge sa proyekto. Therefore, sinimulan ito noong 2018 at sa bilis na aksyon, natapos ito kaagad ng 2019. Ang grand opening, 2020, kaibigan. Pero ang nangyari, 2023, sa ilalim ng Marcos administration, retrofitting at strengthening. Ngunit bakit biglang binuksan ang tulay na ito sa panahon ni Duterte? Isang nakakagulat mga kaibigan na pangyayari kasi ang nangyari sa bridge na ito dahil bigla itong gumuho at ang haka-haka, substandard daw ang paggawa ng bridge na ito at ang nakapagtataka pa nito, ang project na ito ni Pangulong Duterte ay ginawa sa baluarte ng mga Ilocano. Kay Pangulong Bongbong Marcos, ito ba ay nagkataon lamang? Ngunit kung ating titignan, ang Tatak Pangulong Bongbong Marcos ay gumawa ng napakahabang tulay sa Mindanao. Habang ang Santa Maria Bridge sa Isabela ay gumuho, si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ay may malaking proyekto sa Mindanao at hindi lang ito basta tulay. Dahil noong Setyembre 2024, opisyal nang binuksan ang Panguil Bay Bridge, ang pinakamahabang water spanning bridge sa buong Mindanao. Pero ano ang kaibahan nito sa Santa Maria Bridge? Meron itong haba na 3.16 kilometers, kumukonekta sa Tangub City, Misamis Occidental at Tubod, Lanao del Norte. Ang commuters,
10,000 katao araw-araw ang nakikinabang. Ang travel time mula sa dating 2 oras, ngayon ay 7 minuto na lang. Matagal din bago natuloy ang Panguil Bay Bridge. Pero ang tanong, nagiba ba ito? Hindi. Bakit? Bago natin ipagpatuloy kaibigan, siya nga pala ang Great Controversy na isa sa mga pinaka-kontrobersyal na libro dahil tumutukoy ito sa mga propesiya sa libro ng Daniel at Revelation na nagaganap na sa panahon natin ngayon bago ang pagdating ng ating Panginoong Diyos ay pinamimigay na namin ng libre sa pamamagitan ng PDF. At ito ay nasa limited lamang na panahon, kaya i-click mo sa description sa baba upang ma-avail mo kaibigan ang napaka-importanteng libro ito na magbubukas sa iyo sa mas maliwanag mong hinaharap. Purihin ang ating Panginoong Diyos at tayo magpatuloy. Ito ang journey field na maraming mga challenges pero ito'y natapos. Nagsimula ang feasibility study ng Panguil Bay Bridge noong 1998 pa pero nagtagal bago inaprubahan ng NEDA noong 2015. Sinimulan ang konstruksyon ng Pebrero 2020 pero nagkaroon ng problema dahil sa COVID at budget constraints. Pwedeng natigil na ito pero si Pangulong Bongbong Marcos mismo ang tumutok at ipinagpatuloy ito. Noong 2023 bilang chairman ng NEDA board, aprobado kaagad ang karagdagang 650.89 milyon para matapos ang proyektong ito. At ngayon, talaga namang hindi gumuguho, kapit na kapit at talaga namang matibay. Ganito minamahal ni Pangulong Bongbong Marcos ang mga taga Mindanao kahit pa sa baluarte ng kanyang kalaban na si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Kaya naman ating titingnan ang tatak Duterte versus ang tatak Marcos. Nakita mo ba ang pagkakaiba? Ito ba ay nagkataon lamang? O may kasalanan ba ang mga pangulo nito? At sino ang talagang may kasalanan? Samantala, ang makabagong tulay sa Mindanao, matibay, world class at hindi gumuguho at matibay pa rin na hindi ito naapektuhan ng baha at bagyo. Ang tanong, sino ang may tunay na legasiya? Kaibigan, ikaw na ang humusga. Have mercy, O God, at purihin ang ating Panginoong Diyos. Unang Korinto 3 verse 11, sapagat walang taong makapagtatayo ng ibang pundasyon maliban sa itinayo na si Kristo Jesus. Sa mundo, maraming itinataas na pangalan, mga lider, proyekto na tinatawag na legacy. Ngunit ano ang nangyayari kapag ang pundasyon ng isang bagay ay hindi matibay? Natural, bumabagsak ito. Ang Santa Maria Bridge sa Isabela ay tinayo sa ilalim ng isang pangalang itinuturing na legacy. Pero ano ang nangyari? Kinakailangan itong palakasin makalipas lamang ng ilang taon at inopen ito ng napakabilis lamang na panahon. Samantala ang Panguil Bay Bridge sa Mindanao ay itinayo upang tumagal. May matibay na pundasyon at maingat na pagpapatibay at hindi ito bumagsak. Ito ay paalala sa atin na hindi sapat ang malaking pangako o mataas na pangalan. Kung walang matibay na pundasyon, lahat ay guguho. Ganito rin sa ating pananampalataya kaibigan. Ang tunay na pundasyon ng ating buhay ay walang iba kundi ang ating Panginoon Kristo. Maraming tao nagtitiwala sa kanilang sariling lakas, yaman at pangalan. Pero kung hindi ito nakasandig sa ating Panginoon Jesus, lahat ng ito ay lilipas. Kung nais natin ng buhay na matibay, pananampalatayang hindi matinag at isang legasiya na hindi mabubuwag, dapat natin itayo ang ating buhay sa ating Panginoon Kristo, ang tanging matibay na pundasyon. Purihin ang ating Panginoon Diyos at tayo manalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat, ikaw ang tunay na pundasyon ng aming buhay. Huwag niyo po kaming hayaan na manalig sa pansamantalang bagay, sa pangalan ng tao o sa gawa ng mundo. Tulungan niyo po kaming itayo ang aming pananampalataya, pamilya at pamumuhay sa iyong matibay na salita. Sa iyo lang kami nagtitiwala, o aming Panginoon Diyos, dahil ikaw lamang ang hindi magigiba kailanman. Pinupuri po namin kayo at pinapasalamatan sa inyo pong pag-ibig sa amin. At salamat sa pagdinig ng aming mga panalangin. At patnubayan po kami at patawarin po kami sa lahat ng aming pagkukulang at pagkakasala.
sa puwet ng isang mathiling sa matamis na pangalan ng aming Panginoon Jesus.